Ang Amerika, Russia, at China, lahat sila ay tumalikod. 90 milyong mamamayan ng Iran sa ilalim ng ulan ng mga bomba ay lubos na natigilan. Ang China, na sumipsip sa aming langis sa loob ng 25 taon, ay agad na lumisan kasama ang mga kontrata. Ang Russia, aming kaalyadong militar sa loob ng 40 taon, ay hindi man lang nag-abalang sagutin ang telepono. Ngunit nang talikuran kami ng lahat ng makapangyarihang bansa sa mundo, sa loob lamang ng 2 oras, may isang bansa lamang ang kumilos. Ang nakakagulat na pagtatapat ng isang Iranyanong ambasador na nanirahan sa Maynila sa loob ng 7 taon at nasaksihan ang lahat. Ngayon, ilalahad ko ang buong kuwento. Bago magsimula, mangyaring mag-subscribe, i-like at mag-iwan ng komentong "Mabuhay ang Pilipinas" upang suportahan ang diwa ng bansa. Sa 58 taon ng aking buhay, 2 beses ko pa lamang naranasan ang pakiramdam na huminto ang aking puso dahil sa pagtunog ng telepono. Ang una ay isang umaga, 32 taon na ang nakalipas nang matanggap ko ang balita ng pagkamatay ng aking ama. Ang pangalawa ay noong gabing iyon, sa aking silid tulugan sa tirahan ng Iranyanong ambasador na tahimik na nakatayo sa isang diplomatikong enclave sa puso ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas. Nang gabing iyon, narinig ko ang pinakamalala at pinakamabangis na tunog ng telepono sa aking buhay. Ang pangalan ko ay Reza Mohadi. Ako ang ambasador, extraordinary at plenipotentiary ng Islamic Republic of Iran sa Republika ng Pilipinas. 7 taon na akong naninirahan sa aking tirahan sa Maynila, isang diplomat sa buto. Ngayon, upang isalaysay ang pinakakahihiyan at pinakamiserableng pagtatapat sa aking 32 taong karera, kailangan kong gumamit ng isang pen name. At iyon ang nais kong malaman ninyo, bago. Isa iyong gabi sa katapusan ng taglamig sa Maynila, na may malamig at bihirang hangin na humihinga sa mga bintana. Eksaktong 2:00 ng umaga at mahimbing akong natutulog sa aking silid sa ikalawang palapag, nakabaluktot sa mainit na kumot. Sa kabilang dako ng tahimik na kalsada sa tabi ng lagoon, ang mga ilaw ng gabi ng Maynila ay kumikinang na sumasalamin sa bintana. Ang aroma ng kapeng barako na inihanda ng aking asawa kinagabihan ay nananatili pa rin sa hangin. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang diplomatikong security phone na nakalagay sa tabi ng aking kama ay umugong na parang pagsabog ng bomba, isang tunog na nakakabingi at masakit sa ulo. Bilang isang batikang diplomat, alam kong lubos, walang anumang pagdududa, ang kahulugan ng pagtunog ng telepono sa ganitong oras. Ang teleponong iyon ay konektado lamang sa pinakamataas na emergency contact line ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng aking bansa. At sa loob ng 22 mahabang taon, 3 beses pa lamang ito tumunog sa madaling araw. Lahat ng 3 beses ay masamang balita. May namatay o sumiklab ang giyera. Nanginig ako habang dinadampot ang telepono. Sa kabilang linya, ang nagmamadali at nanginginig na boses ng Direktor General para sa gitnang silangan sa Tehran. Ginoong Ambasador, kailangan ninyong bumangon kaagad. Ang ating bansa ay inaatake. Isang malawakang airstrike ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nitong kanluranin ang nagsimula 3 oras na ang nakalipas. Ang mga pasilidad nuklear at base militar sa Hilagang Tehran ang target. 70% ng power grid ay nawasak. Higit sa 90% ng network ng komunikasyon ay paralisado. Pagkarinig ko sa mga salitita, matinding takot ang bumalot sa akin. Para bang namuo ang dugo sa aking katawan mula ulo hanggang paa. Ang puso ko ay humampas na tila gustong sumabog sa aking dibdib. Nawala sa aking kamay ang telepono dahil sa pawis. Sa hirap na ibulong ko ang pinakamahalagang tanong. Ang sentro ng Tehran, kumusta? Ang mga sibilyan? Ang aking pamilya, ligtas ba sila? Sa kabilang linya ay isang nakamamatay na katahimikan. Ang maikling katahimikan na iyon ay mahaba at malupit na parang 100 taon. Sa huli, sumagot ang Direktor General sa mahina at nanginginig na boses. Ang komunikasyon sa sentro ng Tehran ay ganap ng naputol. Hindi matukoy ang sitwasyon sa lugar ng mga sibilyan. Ginoong Ambasador, hindi rin namin makumpirma ang kalagayan ng inyong pamilya sa ngayon. Ikinalulungkot ko,
nanginig ang aking kamay na may hawak na telepono. Ang aking matandang biyenan, ang aking kapatid na babae, at ang kanyang munting anak, ang aking dugo at laman, ay nakulong sa impyerno sa lupa, kung saan bumubuhos ang mga bomba. Ang isang pahayag na hindi makumpirma kung sila ay buhay o patay, ay parang isang martilyo na malakas na humampas sa aking dibdib. Pagkatapos ng tawag, tumalon ako mula sa kama na parang baliw at kumaripas patungo sa sala. Ang tanawin na bumulaga sa akin nang buksan ko ang telebisyon ay isang impyerno sa lupa na hindi matitigan, CNN, BBC, Al Jazeera. Lahat ng pandaigdigang channel ng balita ay nagpapalabas ng parehong tanawin, ang magagandang kalye ng Tehran, kung saan ako dating naglalakad tuwing umaga, ay nilalamon ng apoy. Ang mga misail mula sa kalangitan ay bumuhos na parang ulan, at ang mga matataas na gusali ay gumuho na parang mga kahon ng papel. Sa screen, ang mga sibiliyang duguan ay sumisigaw, tumatakbo, at mahigpit na niyayakap ang kanilang mga anak, at lahat ay live na i-broadcast. Napaupo ako sa sofa, nakatitig sa screen, at sinuntok ang aking dibdib. Ang titulo ng ambasador at ang propesyon ng diplomat ay tila isang walang silbing piraso ng papel ngayon. Walang magawa. Ang aking bansa ay nasusunog, ang aking pamilya ay maaaring naghihingalo, at ako ay nakaupo lamang sa isang mainit na sala sa kabilang panig ng mundo sa Maynila at nanonood ng telebisyon. Nginisyan ko at tumayo, isang panuntunan sa kaligtasan na natutunan ko sa aking diplomatikong karera ang sumagi sa aking isipan na parang kidlat. Kumapit sa mga malalakas na bansa, sila lamang ang makakapagligtas sa atin. Ako ay isang sanay at malamig na diplomat, nakaligtas sa diplomatikong labanan at nakapunta sa 48 bansa sa loob ng 32 taon. Ang unang prinsipyo ng diplomasya na aking isinapuso at isinasabuhay ay napakasimple at malupit. Kapag sumiklab ang krisis, kumapit sa mga makapangyarihang bansa. Tanging ang mga bansang may baril at dolyar ang makapagpapasya sa kapalaran ng mas mahihinang bansa. Iyan ang ganap na batas ng diplomasya na hindi ko kailanman pinagdudahan sa buong buhay ko. Pagkatapos ng 3 umaga, sinimulan kong tawagan ang mga ambasador ng mga makapangyarihang bansa sa Maynila. Ang una kong tinawagan ay ang ambasador ng China. Sa loob ng nakaraang 25 taon, ang China ay sumisipsip ng 1.8 milyong bariles ng krudong langis mula sa Iran bawat araw, na kumikita ng napakalaking talang 0.5 bilyong kita taon-taon. Kung wala ang aming langis, kalahati ng mga pabrika ng China ay titigil sa pagpapatakbo at ang mga ilaw ng kanilang lungsod ay mamamatay. Lubos kaming naniniwala na kami ang mahalagang buhay ng China. Pagkatapos ng 7 ring, sinagot ng ambasador ng China ang telepono sa nagmamadaling boses. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at humiling ng agarang tulong mula sa gobyerno ng China at isang emergency meeting ng United Nations Security Council. Ngunit ang boses ng ambasador ng China sa kabilang linya ay lubhang naiiba sa aking inaasahan. Wala itong pagmamadali, pag-aalala o galit. Ito ay isang malamig, tuyot at formal na tono na parang narinig lamang niya ang balita ng sunog sa kalapit na lugar. Reza, naiintindihan ko ang sitwasyon. Ngunit ang Beijing ay kasalukuyang nasa isang napakakomplikadong sitwasyon. Kailangan nating isaalang-alang ang relasyon sa Estados Unidos at ang pulong ng Security Council ay mangangailangan ng kaunting panahon. Magre-report ako sa aming bansa, ngunit mas mabuti na huwag kang masyadong umasa sa ngayon. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang bansang sumipsip ng 10 bilyong dolyar ng langis mula sa aming bansa sa loob ng 25 taon, iyan lang ang masabi nila ngayon habang bumubuhos ang mga bomba sa aming mga mamamayan. Huwag masyadong umasa. Sinikap kong lunukin ang aking galit at nagtanong pa ng isa. Hindi ba ninyo maaaring itulak ang isang resolusyon para sa agarang tigil putukan sa Security Council? Permanenteng miyembro kayo. Sa kabilang linya, umubo ang ambasador ng China at nagdagdag ng isang pangungusap sa napakaliit at tiyak na boses. Reza, sa totoo lang, ang pagharap sa Estados Unidos sa ngayon, wala kaming anumang kapakinabangan. Kayo ay diplomat, naiintindihan ninyo, hindi ba? Natapos ang tawag, nanatili ako roon, hawak pa rin ang telepono, nang matagal, walang kapakinabangan. Sa sandaling iyon,
ang tunay na intensyon ng dakilang bansa na tumawag sa amin na kapatid sa loob ng 25 taon ay nabuod sa 4 na salitang iyon. Dahil walang kapakinabangan, ang buhay ng 90 milyong tao ay walang halaga. Ngunit hindi pa rin ako sumuko. Kung hindi ang China, mayroon pang Russia. Ang Russia ay ang bansa na sa loob ng 40 taon ay buong pagmamalaking ipinahayag sa mundo na sila ang aming kaalyadong militar na nagbenta sa Iran ng armas na nagkakahalaga ng 35 bilyon. Ito ang makapangyarihang bansa na nangako na ililigtas kami tuwing binibigyan kami ng presyon ng Estados Unidos. Dinial ko ang numero ng ambasador ng Russia. Tumunog ng 1, 2, 5, 10 beses. Walang sumagot. Tinawagan ko ulit. Walang sumagot. Hanggang sa 20 ring nang tawagan ko sa ikatlong pagkakataon, ang tanging narinig ko sa kabilang linya ay ang malamig at mekanikal na tunog ng busy tone na paulit-ulit ng walang hanggan. Ang Russia, aming kaalyadong militar sa loob ng 40 taon, ay hindi man lang nag-abalang sagutin ang telepono. Sumandal ako sa dingding, nakatingin sa kisame. Ang puting pintura sa kisame ay tila nangungutya sa akin. Tama, hindi ako makakaasa sa Amerika dahil sila mismo ang nagbobomba sa amin. Ang China ay abala sa pagkalkula ng mga interes. At ang Russia ay hindi man lang nag-abalang sumagot sa telepono. Kung gayon, ang tanging pag-asa na natitira ay ang United Nations Security Council, ang makapangyarihang organisasyon na palaging ipinagmamalaking nagpoprotekta sa kapayapaan ng sangkatauhan. Ngunit isang oras pagkaraan, ang balita mula sa kagawaran ng ugnayang panlabas ay isang nakakatakot na mensahe na pumutol sa huling hibla ng aking pag-asa. Sa emergency meeting ng Security Council, isang resolusyon para sa tigil putukan sa Iran ang inihain, ngunit ito ay binetohan ng Estados Unidos. Ang dahilan ng pagveto ng Estados Unidos ay isang linya lamang. Ang operasyong militar ay magpapatuloy hanggang sa kumpirmahin ang kumpletong pagkasira ng mga pasilidad nukleyar ng Iran. Ang bansang nagbubuhos ng bomba sa 90 milyong mamamayan ay tumanggi sa tigil putukan, habang ang China at Russia, na dapat sana ay pumigil sa malupit na pagveto na iyon, ay hindi man lang kumilos ng isang daliri na natili lamang silang tahimik. Sa sandaling iyon, naranasan ko ang pinakanakakahiya at pinakamasakit na katotohanan sa aking 32 taong karera. Para sa mga ito, hindi kami kailanman naging tao mula sa simula. Isang lupain na may langis, isang pitaka para bumili ng armas, isang piyesa sa kanilang laro ng hegemonya. Ang buhay ng 90 milyong mamamayan namin ay may halaga lamang kung ito ay nagsisilbi sa interes ng mga mapagmataas na makapangyarihang bansa. Sa mismong sandaling iyon, isang empleyado ng embahada na namumutla ang mukha ang kumaripas ng takbo. Ibinigay niya sa akin ang kanyang tablet habang naghahabol ng hininga na nagpapakita ng isang ulat ng intelligence na katatanggap lamang. Nang mabasa ko ang unang linya, kumalam ang aking tiyan at gusto kong sumuka. Ang konsulado ng China ay ganap ng inilikas sa loob ng 6 na oras matapos magsimula ang airstrike. Nakumpirma na ang lahat ng long-term crude oil supply contracts ay unang inilabas sa proseso ng paglikas. Walang paunang abiso ang ibinigay sa 47 Iranianong empleyado. Napag-alaman na bago umalis, sinabi ng ambasador ng China sa kanyang mga kasamahan, "Tapos na ang trabaho, kailangan lang nating makuha ang mga kontrata." Ang embahada ng Russia ay inilikas din ang lahat ng empleyado sa loob ng 8 oras. Ang huling salita na iniwan ng Russian military attaché sa mga Iranianong security personnel ay, "Kayong bahala sa sarili ninyo." Inihagis ko ang tablet sa mesa at itinabon ang mukha ko sa aking mga palad. Ang China, na sumipsip ng aming langis sa loob ng 25 taon, ay tumakas kasama ang mga kontrata sa halip na ang mga tao. At ang Russia, aming kaalyadong militar sa loob ng 40 taon, ay nag-iwan ng paalala sa mga security personnel na kayong bahala sa sarili ninyo at naglaho na parang mga daga. Ito ba ang mga makapangyarihang bansa? Ito ba ang tunay na mukha ng mga makapangyarihang bansa na itinuro sa akin na kailangan kong kumapit sa buong buhay ko? Ano ang ginawa ko sa loob ng 32 taon?
Umupo ako ng mag-isa sa walang laman na opisina ng embahada, nakatitig sa kisame, naliligaw sa kawalan ng kakayahan. Ang malamig na hangin ng hilagang silangan ng Maynila ay humihinga sa bintana na tumatagos sa aking likod na parang yelo. Sa kabilang dako ng lagoon, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang pa rin na parang walang nangyayari. Nasusunog ang aking bansa, ngunit ang Maynila ay napakatahimik. Ang malinaw na kaibahan na iyon ay sumugat sa aking puso na parang kutsilyo, wala nang masandalan. Wala nang iba. 5 ng umaga, nakaupo ako, halos nakahiga sa sofa sa opisina, nakatitig sa screen ng telebisyon. Doon, patuloy na nasusunog ang aking bansa at wala akong magawa. Ang marangal na titulo ng diplomat ay isa na lamang balat kayo, mas masahol pa sa basura. Ang mga makapangyarihang bansa ay tumalikod. Ang United Nations ay isa lamang tigreng papel. At ako ang pinakawalang magawa at pinakameserableng tao sa mundo, nakaupo sa isang mainit na silid sa Maynila, nanonood ng pagkamatay ng aking mga kababayan sa telebisyon. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang ordinaryong diplomatikong telepono sa mesa. Sa una ay nag-atubili akong sagutin. Siguro, isa na namang formal na tawag ng pakikiramay mula sa ibang bansa. Ipinapahayag namin ang aming malalim na pagkabahala. Sinusubaybayan namin ang sitwasyon, makipag-ugnayan kung kailangan ninyo ng tulong. Wala na akong interes na marinig muli ang mga walang laman na diplomatikong klishe na narinig ko sa loob ng 32 taon. Ngunit ang diwa ng responsibilidad ng isang ambasador ang nagtulak sa aking kamay na kumilos, dinampot ko ang telepono. Sa pagkarinig ko sa boses sa kabilang linya, naramdaman ko ang kakaibang pagkabigla na parang isang kuryente ang dumaan sa aking katawan. Ang boses na iyon ay hindi Ingles, Arabic o Ruso. Ito ay isang banayad ngunit malinaw na wika na pinakapamilyar sa akin sa loob ng nakaraang 7 taon, Tagalog. Ginoong Ambasador, ako po si Jose Mari Santos, pangalawang kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas. Paumanhin po sa pagtawag sa inyo sa oras na ito. Ginoong Ambasador, maayos po ba kayo? Nag-aalala po ako para sa inyong kaligtasan kaya kayo ang una kong tinawagan na patulala ako. Maayos po ba kayo? Nag-aalala po ako para sa inyong kaligtasan. Sinabi sa akin ng ambasador ng Tsina na walang kapakinabangan. Ang Russia ay hindi man lang sumagot sa telepono, ngunit ang pangalawang kalihim ng ugnayang panlabas ng bansang ito, ang Pilipinas, ay personal na tumawag sa akin ng 5 ng umaga upang magtanong tungkol sa aking kaligtasan. May langis ba sa pagitan ng Iran at Pilipinas? May alyansang militar ba? May veto power ba sa Security Council? Wala. Ang Pilipinas ay hindi isang makapangyarihang kaalyado ni isang military partner. Sa katunayan, sa dami ng kalakalan, hindi rin sila kasama sa top 5. Isa lamang silang middle-income country sa Asia. Ngunit ang pangalawang kalihim ng bansang ito, na walang anumang ugnayang interes, ay tumawag sa akin bago pa ang China, bago pa ang Russia, bago pa ang anumang makapangyarihang bansa sa mundo at nagpahayag ng pag-aalala. Sinikap kong itago ang aking pagtataka at sumagot ng kalmado hanggat maaari. Salamat, pangalawang kalihim. Maayos naman ako. Ngunit ang sitwasyon sa aming bansa ay napakalala. Hindi ko namalayan. Ginamit ko ang Tagalog. Ang Tagalog na natutunan ko sa loob ng 7 taon sa Maynila ay kusang lumabas sa aking bibig ng mas natural kaysa sa Ingles o Persian sa sandaling iyon. Ang sumunod na sinabi ni Pangalawang Kalihim Santos ay mas lalo pang nagpatulala sa akin. Ginoong Ambasador, hindi lamang ito salita. Pupunta ako sa embahada para salubungin kayo. Darating ako sa loob ng 1 oras. Kung may kailangan kayo, mangyaring sabihin lang sa akin. Matapos ang tawag, matagal ko pa ring hawak ang telepono. Direktang pupunta sa embahada ng 5 ng umaga. Sa aking 22 taong karera, hindi kailanman, kahit minsan, may opisyal ng gobyerno ng ibang bansa na personal na bumisita sa akin sa panahon ng krisis. Isang tawag sa telepono, isang diplomatikong note o sa pinakamataas ay isang appointment sa ambasador. Iyon ang malupit na katotohanan ng internasyonal na diplomasya. Ngunit kahit noon, hindi pa rin ako 100% naniniwala sa mga salita ng Pangalawang Kalihim ng Pilipinas. Sa totoo lang,
Ang matigas na likas na ugali ng isang diplomat ay malamig pa ring nagsusuri sa mainit na tawag na iyon. Bakit nagmamalasakit ang Pilipinas sa amin? Nilalayon ba nilang samantalahin ang sitwasyon sa Iran upang mapataas ang kanilang diplomatikong posisyon sa gitnang silangan? O ito ba ay isang hakbang upang matiyak ang seguridad ng enerhiya sa harap ng tumataas na presyo ng langis? Sa huli, isa rin itong pagkalkula ng interes, hindi ba? Walang libreng kabutihan sa mundong ito. Ang unang prinsipyo ng diplomasya na naghari sa akin sa loob ng 32 taon ay umugong sa aking isipan. Bawat diplomatikong kilos ay isang pagpapalitan ng interes, walang kabutihan na walang kondisyon. Habang naghihintay sa pagbisita ni Pangalawang Kalihim Santos, naghanda ako ng listahan ng mga tanong sa aking isipan upang alamin ang kanyang motibo. Ano ang gusto niya? Mas malaking supply ng langis, mga kontrata para sa mga proyekto ng rehabilitasyon o kailangan ba nila ang boto ng Iran sa internasyonal na arena? Eksaktong 50 minuto pagkaraan, tumunog ang doorbell ng embahada. Wala pa alas, 6 ng umaga, nang buksan ng empleyado ang pinto, nakita niya si Ginoong Jose Mari Santos, Pangalawang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas, na nakatayo sa malamig na kalsada ng Taglamig sa Maynila. Nakapatayo ang kanyang kwelyo ng jacket at sa kanyang mga kamay, may hawak siyang 2 paper bag na naglalabas ng init. Ginoong Ambasador, napakaaga pa kaya hindi ako masyadong nakapaghanda ngunit marahil gusto ninyong kumain ng mainit na pandesal at uminom ng kape para painitin ang inyong tiyan habang nag-uusap tayo. Siguro, hindi pa kayo kumakain. Napatulala ako sa nakitang pandesal at kape na umuusok pa at sa isang iglap, hindi ako nakapagsalita. Ang ambasador ng Tsina ay ibinaba ang telepono at sinabing walang kapakinabangan. Ang ambasador ng Russia ay hindi man lang sumagot. Ang Estados Unidos ay nagbubuhos ng bomba sa amin, ngunit ang Pangalawang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas, isang bansa na walang anumang ugnayang interes, ay personal na dumating sa madaling araw at binigyan ako ng pandesal at kape. Ngunit kahit noon, hindi pa rin ako naantig. Hindi. Sinikap kong pigilan ang sarili ko na huwag maantig. Ito rin ay isang pagkalkula. Tiyak na may motibo. Walang libreng pandesal sa mundong ito. Ang sumpa ng isang diplomat sa loob ng 32 taon ay malamig na pinatay ang anumang init na umaakyat sa aking dibdib. Ngunit, hindi ko alam na, sa sandaling iyon, ang mahinang init na sinisikap kong tanggihan, sa madaling araw na iyon ang simula ng isang dakilang himala na sa loob lamang ng 72 oras ay sisirain ang lahat ng paniniwala sa aking 32 taong diplomatikong buhay. Susunugin ito ang mga ito at luluhod ako sa luha. Kahit matapos umalis si Pangalawang Kalihim Santos, matagal pa rin akong nakaupo, nakatitig sa bag ng pandesal na iniwan niya. Ang bag ay naglalabas pa rin ng kakaibang init na nakakainis sa akin. Ang sumpa ng isang diplomat sa loob ng 32 taon ay bumulong, hindi iyan pandesal, iyan ay pain. Tiyak na hihingin nila ang kapalit. Sadyang hindi ko ginagalaw ang pandesal. Ang pagtanggap ng walang kondisyong kabutihan ay nangangahulugan ng pagkakautang at ang pagkakaroon ng utang ay magpapahina sa iyo sa negosasyon. Iyan ang malupit na panuntunan ng diplomasya. Ngunit ang talagang nagpatindi sa akin ng galit ay hindi ang pandesal, kundi ang mga nakakatakot na ulat tungkol sa sitwasyon mula sa aming bansa na sunod-sunod na dumating pagkaraan lamang ng 3 oras. Pagsapit ng 9 ng umaga, lahat ng kagamitan sa komunikasyon sa embahada ay nagsimulang tumunog na parang baliw. Ang mga video at larawan na ipinadala mula sa Tehran sa pamamagitan ng isang mahinang satellite network ay nakakatakot, hindi matitigan. Ang unang video, isang tanawin sa isang condominium building sa Hilagang Tehran, malapit sa Sadabat Palace, na kalahating nawasak dahil sa bomba. Isang batang babae na humigit kumulang 7 taong gulang na nababalutan ng itim na alikabok ang gumagapang palabas ng gusali. Ang magkabilang braso niya ay duguan dahil sa mga piraso ng semento at patuloy siyang sumisigaw ng kung ano sa mga guho. Sa una, hindi ko naintindihan dahil napakasama ng kalidad ng tunog, ngunit nang lakasan ko ang volume sa pinakamataas, malinaw kong narinig ang salitang paulit-ulit niyang sinasabi mula sa kanyang maliit na bibig, "Maman," sa Persian,
Nangangahulugan iyon ng inay. Ang kanyang ina ay nalibing sa ilalim ng mga guho. Pagtingin sa screen, hindi ko napigilan ang aking pagsusuka at kumaripas ng takbo sa banyo. Habang yakap ang inidoro at isinusuka ang aking gastric juice, naalala ko ang mukha ng aking pamangkin, ang anak ng aking kapatid na babae na 8 taong gulang ngayong taon. Sumakit ang aking puso na parang pinipiga sa pag-iisip na marahil ang batang iyon na hindi ko man lang makumpirma kung buhay o patay ay sumisigaw din ng inay. Sa harap ng mga guho tulad ng batang babae sa screen, ang pangalawang video ay mas malupit. Ang bazar sa sentro, na dating pinakamataong lugar, ay isa na lamang tambak ng mga guho. At sa lahat ng dako sa mga kalye, ang mga sugatan ay nakakalat, umaaray. Ngunit isang kuha sa isang sulok ng video ang nagpatigas sa akin na parang bato. Isang armored car ng embahada ng China ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa pamamagitan ng madilim na salamin, malinaw na makikita ang isang empleyado ng embahada ng China na nagkakarga ng isang mabigat na bakal na kabinet ng file sa sasakyan. Nagkakarga sila ng kabinet ng file sa sasakyan, tumatapak sa dugo at mga guho ng mga naghihingalong mamamayan ng Iran na nakahiga sa tabi. Nang makita ko ang tanawing iyon, kinuyom ko ang aking mga kamay. Nanginginig ang buong katawan ko. Alam kong lubos kung ano ang nasa loob ng cabinet na iyon, long-term crude oil supply contracts para sa aming mga oil fields sa Timog, joint venture agreement sa PetroChina, memorandum of understanding para sa karapatan sa pagpapaunlad ng Port of Chabahar. Ang mga dokumentong iyon ang kinita nila sa pagsipsip sa aming langis sa loob ng 25 taon. Iniiwan nila ang mga tao at kinukuha ang mga piraso ng papel. Dinadala nila ang kanilang mga sertipiko ng kita habang tinatapak-tapakan ang dugo ng aming mga naghihingalong mamamayan. Ang ikatlong video ay ang tanawin ng paglikas ng embahada ng Russia. Ang mga empleyado ng embahada ng Russia na may mukha ng pagkabigla ay nagmamadaling sumakay sa 3 malalaking military truck na puno ng gamit. Sa video, 2 Iranianong security personnel ang humahawak sa braso ng isang opisyal ng Russia sa harap ng gate ng embahada at nagmamakaawa. Nagmamakaawa silang sumama, sinasabing mamamatay sila kung maiiwan. Ngunit inihagis ng opisyal ng Russia ang kanilang mga kamay at malakas na isinara ang pinto. Nang umalis ang truck, isang security personnel ang tumakbo sa likod ng sasakyan at bumagsak sa lupa, humahagulgol. Iyan ang huling tanawin. Malakas kong sinuntok ang mesa. Lintik! Tumilapon ang lalagyan ng panulat. Nagkalat ang mga ink pen sa sahig. Iyan ang tunay na mukha ng mga Ruso na ipinagmamalaking kaalyadong militar sa loob ng 40 taon. Para sa kanila, ang mga Irani ay mas masahol pa sa mga bato sa ilalim ng kanilang paa habang sila ay umalis. At ang Estados Unidos, hindi na kailangan pang ipaliwanag, ang nagbubuhos ng bomba sa aming mga anak ay nagbigay ng walang hiyang at kasuklam-suklam na pahayag sa White House press room sa pamamagitan ng isang tagapagsalita. Ang Estados Unidos ay nagsasagawa ng limitado, tumpak na pag-atake upang alisin ang banta ng nuklear ng Iran at ginagawa ang lahat upang mabawasan ang pinsala sa mga sibilyan. Bawasan ang pinsala sa mga sibilyan? Ang mga bata ay sumisigaw ng inay sa harap ng mga guho at ang mga ospital ay puno ng mga sugatan na may dugong dumadaloy sa mga pasilyo. Iyan ba ang ibig sabihin ng pagbawas? Sinikap kong pigilan ang kagustuhang ihagis ang remote control sa telebisyon. Ang aking unang prinsipyo ng diplomasya na nakatanim sa aking buto sa loob ng 32 taon, kumapit sa mga makapangyarihang bansa. Sila lamang ang makakapagligtas sa atin ay nasusunog na parang basurang papel sa harap ng nakakatakot na katotohanan ito. Ang China ay tumakas kasama ang mga kontrata, ang Russia ay tinapak-tapakan ang mga empleyado ng seguridad at naglaho, at ang Estados Unidos ay nagbuhos ng bomba at nagsinungaling tungkol sa minimal na pinsala. Ito ba ang mga makapangyarihang bansa? Ito ba ang tunay na mukha ng mga makapangyarihang bansa na pinaglingkuran, pinuri at pinaniwalaan ko sa buong buhay ko? Napaupo ako sa sofa sa walang laman na opisina, nakatingin sa kisame at bumulong. Napakabobo ko dahil yumukod ako sa mga ito sa loob ng 32 taon.
Hindi bobo, kundi kasabwat. Kasabwat sa pagtulak sa aming mga mamamayan sa impyernong ito. Iyon ang ikalawang araw mula nang magsimula ang airstrike. Ang langit ng Maynila ay asul at ang malamig na sikat ng araw sa taglamig ay sumisinag. Ngunit ang puso ko ay puno ng dilim, mas maitim pa kaysa sa itim na usok ng Tehran. Ang mga empleyado ng embahada ay pumila sa telepono, umiiyak upang kumpirmahin ang kalagayan ng kanilang mga pamilya sa kanilang bansa. At ako, nag-iisa sa opisina, nagbabasa ng mga nakakatakot na ulat na patuloy na dumarating at mahigpit na nakakuyom ang aking mga ngipin. Sa mismong sandaling iyon, ang media officer ng embahada ay kumaripas ng takbo ng walang katok. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na tila gusto nang mapunit at ang kanyang mukha ay namumutla. Karaniwang senyales ng matinding pagkabigla. Ibinigay niya sa akin ang kanyang tablet na nanginginig ang kamay. Ginoong Ambasador, kailangan ninyong makita ito. Isang video mula sa Tehran ang katatanggap lamang at hindi ko maunawaan ang sitwasyon. Kinuha ko ang tablet at pinindot ang play button. Ang bumulaga sa screen ay isang kalye sa Tehran. Sa gitna ng kalahating nawasak na mga gusali, umaakyat pa rin ang itim na usok. Sa nakakatakot na kalye na iyon, libu-libong tao ang naglabasan. Hindi iyan nakakagulat. Ngunit nang makita ko ang hawak nila sa kanilang mga kamay, nagsimulang manginig ang aking kamay na may hawak na tablet nang hindi makontrol. May hawak silang mga bandila, ngunit ang mga bandilang iyon ay hindi ang tatlong kulay ng Iran ni ang watawat ng Islamic Republic. Sa mga bandilang iyon na sabay-sabay na iwinawagayway ng libu-libong tao sa kalangitan ay isang araw at tatlong bituin sa asul, pula at puting background. Ito ang watawat ng Pilipinas. Muntik ko nang mahulog ang tablet. Binalikan ko ang video at pinanood ulit. Malinaw na malinaw, sa gitna ng kalye na naging abo, libu-libong mamamayan ng Iran, ang mga may benda, ang mga inang may karga sa likod, ang mga matatanda na may tungkod, lahat ay naglabasan sa kalsada, may hawak na mga watawat ng Pilipinas na sila mismo ang gumuhit. At mula sa kanilang mga bibig, isang-iisang sigaw ang umalingaw-ngaw, Pilipinas, Pilipinas. Pinahinto ko ang video at matagal na nakatitig sa screen. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit Pilipinas. Anong ugnayan mayroon sa pagitan ng Iran at Pilipinas? Hindi Tsina na sumipsip ng aming langis sa loob ng 25 taon. Hindi Russia na kaalyadong militar sa loob ng 40 taon. Bakit Pilipinas? Isang middle-income country sa kabilang panig ng mundo, ang pangalan na isinisigaw ng aming mga mamamayan. Agad kong sinubukan na makipag-ugnayan sa kagawaran ng ugnayang panlabas sa Tehran. Sa pamamagitan ng isang mahinang satellite connection, kinumpirma ng tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang panlabas ang sitwasyon sa boses na mas nagtataka pa kaysa sa akin. Ginoong Ambasador, hindi lamang sa Tehran, kundi sa Isfahan, Shiraz, Tabriz, ang parehong pangyayari ay sabay-sabay na nangyayari sa mga pangunahing lungsod sa buong bansa. Kusang loob na gumuguhit ng watawat ng Pilipinas ang mga tao at lumalabas sa mga kalye. Hindi ito inorganisa ng gobyerno, walang partidong pampolitika sa likod nito. Ang mga tao mismo ang nagsimula nito. At Ginoong Ambasador, mayroong isang agarang direktiba mula sa gobyerno, isang direktiba na formal na humihingi ng tulong mula sa gobyerno ng Pilipinas, isang kahilingan na magpadala ng medical support team at reconstruction personnel. Ibinaba ko ang telepono at matagal na tumingin sa labas ng bintana, lubos na nalilito ang aking isipan. Bakit Pilipinas? Upang makahanap ng sagot, sinimulan kong gamitin ang lahat ng kasanayan sa pagsusuri ng isang diplomat. Nagpunta ako sa archive ng embahada at sinimulang halungkatin ang mga file tungkol sa relasyon ng Iran at Pilipinas. At doon, natuklasan ko ang mga kamanghamanghang piraso ng kasaysayan na hindi ko kailanman napansin kahit na 7 taon na akong naninirahan sa Maynila. Ang daang pagkakaibigan sa Tehran, isang kalsada na itinayo ng libu-libong Pilipinong eksperto sa konstruksyon na nagbuhos ng dugo at pawis sa disyerto ng Iran, 40 taon na ang nakalipas. Sa panahon ng muling pagtatayo pagkatapos ng digmaan,
Dumating sila hindi upang kumita, kundi upang ibahagi ang kanilang karanasan sa pagbuo ng bansa mula sa mga guho. Ang mga guro mula sa silangan, ang mga Pilipinong doktor at agricultural engineer ay nagpunta sa malalayong lugar sa kanayunan ng Iran, nagpagaling ng 10,000 tao at tinuruan sila kung paano magtanim ng palay, nagbibigay buhay sa mga tuyong lupain. Nagdala sila ng stethoscope sa halip na baril, nagdala ng binhi sa halip na bomba. Ang palayaw na ibinigay ng mga lokal na residente sa mga Pilipinong eksperto, mga tunay na kapatid. Nang basahin ko ang mga file na iyon, nanginginig ang aking kamay, hindi ko kayang ibalik ang pahina. 7 taon. Sa 7 taon, nanirahan ako sa bansang ito at hindi ko alam ang mga katotohanan ito. O marahil ay alam ko, ngunit hindi ko ito binigyang halaga. Sa paningin ng isang diplomat, ang Pilipinas ay isa lamang economic partner, isang dinamikong umuunlad na bansa. Hindi ko kailanman seryosong isinaalang-alang kung ano ang ginawa ng Pilipinas sa aming lupa sa gitnang silangan o anong uri ng kabutihan ang iniwan ng mga Pilipino sa aming disyerto. Ngunit ngayon, 90 milyong mamamayan ko, ang isinisigaw ang pangalan ng Pilipinas sa gitna ng impyernong binobomba ng Amerika. Ang pawis ng 40 taon na ang nakalipas, ang alaala ng mga napagaling, ang tawanan ng mga batang tinuturuan, lahat ay sumasabog sa gitna ng digmaan ngayon, higit sa kalahating siglo. Umupo ako sa upuan sa archive, yakap ang aking ulo at bumulong. Ano ba ang nakita ko sa bansang ito? Sa loob ng nakaraang 7 taon, bandang 3 ng hapon noong araw na iyon, isang empleyado ng embahada ang nagmamadaling tumawag sa akin sa intercom mula sa lobby ng unang palapag. Ginoong ambasador, may bisita, isang matandang Pilipino, at sinabi niyang kailangan niya kayong makita. Wala siyang appointment, ngunit ayaw niyang umalis. Karaniwan, hindi ako kailanman tumatanggap ng bisita ng walang appointment. Ang posisyon ng ambasador ay may kasamang mga ritual at panuntunan, lalo na sa panahon ng krisis. Hindi ligtas ang makipagkita sa isang hindi kilalang bisita. Ngunit noong araw na iyon, may kakaibang pakiramdam sa aking dibdib na hindi ko matanggihan, papasukin siya. Pagkaraan ng 3 minuto, bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo sa pintuan ang isang matandang Pilipino na mukhang mahigit 80. Hindi siya matangkad at payat, medyo kuba ang likod, at ang kanyang buhok ay puti na parang hibla. Nakasuot siya ng malinis ngunit luma na navy blue jacket. At sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang may kulay kape na paper bag na luma na. Ngunit ang unang nakakuha ng aking pansin ay hindi ang kanyang damit o mukha, kundi ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na iyon ay lubos na naiiba sa anumang kamay na nakita ko sa aking buhay. Ang bawat kasukasuan ng kanyang daliri ay abnormally lumaki at ang kanyang palad ay punong-puno ng mga gasgas at kalyo mula sa 50 taon ng paggawa. Ang kanyang mga kuko ay basag at may mantsa. Sa pagitan ng kanyang hintuturo at hinlalaki, may isang makapal na kalyo na parang bato, tila nabuo mula sa matagal na paghawak ng mabibigat na bagay. Hindi iyon kamay ng isang musikero, isang iskolar o isang opisyal. Iyon ay kamay ng isang tao na inilaan ang kanyang buong buhay sa pakikipaglaban sa bakal, semento at bato. Iyon ay kamay ng isang construction worker. Ginoong ambasador, salamat sa pagtanggap sa akin. Sinabi ng matanda sa malinaw ngunit medyo nanginginig na boses sa Tagalog. Sumagot ako sa Tagalog, mangyaring umupo kayo. Paano ko kayo matutulungan? Ang matanda, kahit nakaupo na sa sofa, ay hindi binitawan ang paper bag na yakap niya. Tila naglalaman ito ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Dahan-dahan siyang nagsimulang magsalita. Ginoong ambasador, ako po ay 84 na taong gulang. Ang pangalan ko po ay Mang Carding. Ginoong ambasador, pumunta po ako sa Iran. 40 taon na ang nakalipas. Agad akong sumandal pasulong. 40 taon na ang nakalipas, patuloy ng matanda. Noong taon na iyon, napili akong maging construction expert upang tumulong sa Iran. Nagpunta kami sa disyerto ng Iran. Ang aming trabaho doon ay magtayo ng isang malaking kalsada sa Tehran. Alam ba ninyo ang pangalan ng kalsadang iyon? Friendship Road. Ginoong ambasador, alam ba ninyo na may kalsadang tinatawag na Friendship Road sa gitna ng Tehran ng inyong bansa? Tumango ako.
Ang pagkabigla ng una kong matuklasan ang pangalang iyon sa archive, ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa nawawala. Ang mga mata ng matanda ay naging malayo, na parang bumalik sa kalahating siglo na ang nakakaraan. Ang temperatura noon ay 58 dos. Akala ko sira ang thermometer. Hindi iyon init na kayang tiisin ng tao. Isang lugar na kung binalibag mo ang itlog sa lupa, luluto ito ng puti sa loob ng wala pang isang minuto. Gumising kami ng 4 ng umaga at nagsimulang magtrabaho bago sumikat ang araw. Napakainit sa araw. Kung hinawakan mo ang bakal, masusunog ang iyong balat. Kung humawak ka ng pala, matutuklap ang balat at dudugo. Ngunit hindi kami huminto. Tiningnan ng matanda ang kanyang magaspang na mga kamay. Ang mga kalyo at gasgas, ang mga pilat na nabuo sa disyerto ng Iran 70 taon na ang nakalipas ay naroon pa rin. Bakit ninyo ginawa iyon? Tanong ko. Tumingala ang matanda at tinitigan ako. Ginoong ambasador, alam ba ninyo kung gaano kahirap ang Pilipinas noon? Iyon ay panahon na kakabangon pa lamang ang bansa mula sa digmaan at matinding kahirapan. Galing kami sa ganoong bansa. Sinabi na kung pupunta kami sa Iran upang tumulong sa kaibigan, magkakaroon kami ng foreign currency na ipapadala sa aming pamilya sa aming bansa. Kaya pumunta kami. Kahit mamatay, pupunta kami. Nagtrabaho ako doon ng 5 taon. Kung nabali ang aking daliri, nilalapat ko lang ito at kinabukasan ay nagtatrabaho na ulit. Kung nahimatay ako dahil sa heat stroke, binubuhusan ko ang sarili ko ng isang balde ng tubig at pagkatapos magising, hahawak na ulit ako ng pala. Ganoon namin itinayo ang Friendship Road. Maingat na binuksan ng matanda ang may kulay kape na paper bag. Ang kinuha niya ay isang luma na itim at puting litrato. Ang mga gilid nito ay may mantsa at maraming tupi. Ngunit ang tanawin sa litrato ay malinaw pa rin. Sa gitna ng walang katapusang disyerto, isang malawak at matibay na aspaltadong kalsada. Sa kalsadang iyon, 12 Pilipinong kabataan na nakasuot ng luma na uniforme ng manggagawa at nakasuot ng hard hat ay magkakayakap habang nakangiti. Sa likod nila ay isang malaking granite slab na may nakaukit na Friendship Road sa Persian at Tagalog. Ang mga mukha ng mga kabataan sa litrato ay sunog sa araw at payat, ngunit ang kanilang mga mata ay nagniningning na tila pagmamay-ari nila ang buong mundo. Tinuro ng matanda ang isa sa mga nasa litrato gamit ang kanyang kalyadong daliri. Ang payat na kabataan sa dulong kaliwa ng unang hanay ay nakangiti ng malapad. Iyan po ako. 40 taon na ang nakalipas. Ginoong ambasador, dala-dala ko ang litratong ito araw-araw sa loob ng 40 taon. Ang mga mata ng matanda ay namula, ngunit hindi siya umiyak. Iyon ay isang matapang na tingin na tanging ang isang nakatiis sa bigat ng 40 taon ang maaaring magkaroon. Ginoong ambasador, nakita ko sa telebisyon na may digmaan sa Iran, kaya naparito ako. Kailangan nating tulungan ang Iran, kailangan tumulong ang Pilipinas. Sa sandaling iyon, hindi ko maitago ang aking pagtataka. Mang Carding, lubos kong pinahahalagahan ang inyong mga salita. Ngunit iyan ay isang desisyon na kailangan ng buong bansa at hindi ko kayang magpasya ng mag-isa. Ang matanda ay sumandal pasulong at tinitigan ako. Sa sandaling iyon, lubos na nagbago ang tingin niya. Hindi iyon malabong tingin ng isang 80 anyos. Ang nag-aapoy na tingin ng isang 20 anyos na humahawak ng bakal at nagdurugo sa 58 degrees sa na disyerto 10 taon na ang nakalipas ay nabuhay muli sa loob ng kalahating siglo. Ginoong ambasador, nagtrabaho ako sa disyerto ng Iran at may ginawa ang mga Irani para sa amin noon. Nang kami ay mahimatay sa heat stroke habang nagtatrabaho, tatakbo ang mga Irani upang tumulong. Kahit sila ay kulang din sa tubig, ibinuhos nila ang kanilang tubig para ipainom sa amin muna. May isang pagkakataon na nahimatay ako sa heat stroke at 3 araw na nakaratay sa kama. Isang Iranianang ina sa katabing bahay ang nagdala ng medicinal lugaw na siya mismo ang nagluto mula sa kanyang bahay. Hindi kami nagkakaintindihan sa wika, ngunit araw-araw siyang dumarating. 3 araw na tuloy-tuloy hanggang sa makatayo ako. Nagsimulang manginig ang boses ng matanda, ngunit hindi siya umiyak. Ginoong ambasador, 4 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung buhay pa ang inang iyon o patay na, ngunit hindi ko kailanman nakalimutan siya. Kahit isang araw, ang kabutihan na iyon
na nagbahagi ng isang mangkok ng lugaw at tubig sa isang estranghero na hindi kausap sa wika iyon ang mga Irani at ang mga taong iyon ngayon ay binubomba at namamatay. Hindi ako naparito dahil sa diplomasya. Naparito ako upang bayaran ang utang ng isang mangkok ng medisinal lugaw, 40 taon na ang nakalipas. Kung hindi tutulong ang bansa, ako na lang mag-isa ang pupunta. Dadalhin ko ang aking matandang katawan doon. Sa sandaling iyon, sa aking 22 taong diplomatikong karera, sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na mayroong nabasag sa loob ko. Ang Tsina ay ibinaba ang telepono at sinabing, walang kapakinabangan. Ang Russia ay hindi man lang sumagot, ang mga mapagmataas na makapangyarihang bansa. Ang mga nagdeklara ng kanilang sarili na kaalyado sa loob ng 25,040 taon ay tumakas na parang mga daga. Ngunit ang 84 anyos na matanda, mula sa bansang walang anumang ugnayang interes, ay dumating sa embahada upang bayaran ang utang ng isang mangkok ng medicinal lugaw na natanggap 30 taon na ang nakalipas. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Sinabing pupunta siya sa Iran kahit na sa kanyang matandang katawan. Ito ba ay isang pagkalkula? Ito ba ay isang pagpapalitan ng interes? Ito ba ay isang kilos na nasa gramatika ng diplomasya na pinaniwalaan ko sa loob ng 32 taon? Hindi ako makasagot. Sa harap ng matandang ito, na nagdala ng isang litrato sa kanyang puso sa loob ng 40 taon at hindi makalimot sa disyerto ng Iran, ang aking 32 taong diplomatikong lohika ay mas magaan pa kaysa sa isang piraso ng papel. Hinawakan ko ang kalyadong kamay ng matanda. Malamig at magaspang iyon, ngunit mas mainit at mas malakas kaysa sa anumang kamay na nahawakan ko sa aking buhay. Hindi ito business etiquette, hindi ito diplomatic protocol, ito ay kabutihan. Pagkatapos umalis ni Mang Carding, matagal akong nanatili na walang kibo. Tila nanatili pa rin ang init sa sofa kung saan siya nakaupo. At ang pakiramdam ng magaspang niyang kamay ay hindi pa nawawala sa aking palad. Sa opisina, naroon pa rin ang bag ng pandesal na dinala ni Pangalawang Kalihim Santos mula sa madaling araw. Tiningnan ko ito. Dahan-dahang inabot ang kamay upang buksan ang bag. Malamig na ang pandesal, ngunit nang isubo ko ito sa aking bibig, napuno ang aking lalamunan at bumuhos ang luha. Naalala ko ang mukha ng Pangalawang Kalihim nang bilhin niya ang mga pandesal na ito sa isang tindahan sa gilid ng kalsada sa madaling araw. Isang lalaki na Pangalawang Kalihim ng ugnayang panlabas ay nagmamadaling pumunta sa isang embahada ng ibang bansa na may ordinaryong pandesal sa madaling araw. Saan mo makikita ang ganoong tanawin sa mundong ito? Ngunit ang tunay na himala na nagpaluhod sa akin ay nangyari lamang ilang oras pagkatapos. Bandang 7 ng gabi, muling tumawag si Pangalawang Kalihim Santos, Ginoong Ambasador. Bukas ng 9:00 ng umaga, magkakaroon ng emergency extended meeting ang kagawaran ng ugnayang panlabas. Ito ay pulong upang talakayin ang direksyon ng opisyal na tugon ng gobyerno ng Pilipinas sa kasalukuyang sitwasyon sa Iran. Maaari ba kayong dumalo at ipaliwanag ang sitwasyon? Napatulala ako. Ang pagdalo ng isang dayuhang ambasador ng personal at magsasalita sa isang panloob na pulong ng patakaran ng gobyerno ng ibang bansa ay lubhang bihira sa internasyonal na diplomatikong kasanayan. Sa loob ng 32 taon ng aking karera, hindi ako kailanman nakatanggap ng ganoong imbitasyon. Agad akong sumang-ayon. Kinaumagahan, silid ng pulong sa ika-7 palapag ng kagawaran ng ugnayang panlabas sa Maynila. Pagpasok ko sa silid ng pulong, agad kong naintindihan kung bakit tinawag itong emergency extended meeting. Dahil ang mga nakaupo sa paligid ng malaking mesa ay ang makapangyarihang isip ng Estado ng Pilipinas, ang kalihim ng ugnayang panlabas, ang kalihim ng depensa, ang punong kawani ng sandatahang lakas, ang National Security Advisor at mga pangalawang kalihim at direktor general ng mga nauugnay na departamento. Higit sa 20 katao ang nakaupo doon sa katahimikan. Nang magsimula ang pulong, binuod ng kalihim ng ugnayang panlabas ang kasalukuyang sitwasyon sa Iran. Ipinakita sa screen ang mga video ng pambobomba sa Tehran at mga video ng mga demonstrasyon na may hawak na watawat ng Pilipinas. Ang hangin sa silid ng pulong ay naging mabigat. Itinuro ako ng kalihim at sinabing, "Ngayon,
mayroon tayong espesyal na bisita. Ginoong Ambasador ng Iran, nais nating marinig ng direkta ang tinig mula sa larangan. Tumayo ako. Ang mga tingin ng mahigit 20 pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ay sabay-sabay na napunta sa akin. Sa nanginginig na boses, nagsimula akong magsalita sa Tagalog. Sa mga kagalang-galang na pinuno ng Republika ng Pilipinas, sa mismong sandaling ito, libu-libong tao sa aking bansa ang nasusugatan at namamatay dahil sa bomba. Ang China, na sumipsip ng aming langis sa loob ng 25 taon, ay tumakas kasama ang kontrata. Ang Russia, aming kaalyadong militar sa loob ng 4 taon, ay hindi man lang sumagot sa telepono. Ang United Nations ay walang magawa sa harap ng veto ng Estados Unidos. Sa mismong sandaling ito, nang talikuran kami ng lahat ng makapangyarihang bansa sa mundo, 90 milyong mamamayan ng Iran ang kusang gumuguhit ng watawat ng Pilipinas at lumalabas sa mga kalye, isinisigaw ang tanging pangalan ng Pilipinas. Huminto ako sandali upang huminga at nagpatuloy. Kahapon, isang matandang Pilipino ang bumisita sa embahada, isang 84 anyos na matanda. Siya ang nagtayo ng Friendship Road sa disyerto ng Iran. 40 taon na ang nakalipas. Sinabi niya sa akin na 40 taon na ang nakalipas, binigyan siya ng mga Irani ng isang mangkok ng medicinal lugaw. Sinabi niyang babayaran niya ang utang na iyon at pupunta siya sa Iran kahit na sa kanyang matandang katawan. Naging tahimik ang silid ng pulong na parang walang nagsasalita. Nakita ko ang mga mata ng ilang dumalo na namula. Sa loob ng 32 taon ng aking diplomasya, naniwala ako na ang diplomasya ay isang pagpapalitan ng interes. Ngunit pagkatapos kong makilala ang matanda na iyon, alam kong nagkamali ako sa loob ng 32 taon. Ang inyong bansa, ang Pilipinas, ay hindi kailanman dumating upang magbigay sa amin ng kapakinabangan ni tumapak sa aming lupain gamit ang mga baril. Ang iniwan lamang ng Pilipinas sa aming disyerto sa gitnang silangan ay pawis at kabutihan. At ang kabutihan na iyon, 40 taon pagkaraan, ay sumasabog sa gitna ng impyerno ng digmaan, nagiging sigaw ng tulong ng 90 milyong tao. Yumukod ako, mangyaring tulungan ninyo kami. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid ng pulong. Sa katahimikan na iyon, nagsimulang magsalita ang kalihim ng depensa sa napakalinaw na boses. Ang sinabi ng Ginoong Ambasador ay lubos na nakakaantig at isang seryosong kahilingan. Gayunpaman, bilang kalihim ng depensa, hindi ko may iwasan na banggitin ang mga praktikal na alalahanin. Sa kasalukuyan, ang rehiyon ng Iran ay isang aktibong war zone. Ang pagpapadala ng ating mga sundalo sa lugar na iyon ay direktang maglalagay sa panganib sa buhay ng ating mga mamamayan. Higit pa rito, ang Estados Unidos, ang bansa na umaatake sa Iran, ay isang mahalagang kasosyo natin. Ang pagpapadala ng mga reinforcement sa isang lugar kung saan nagsasagawa ng operasyong militar ang Estados Unidos ay maaaring magdulot ng malubhang diplomatikong kahihinatnan. Ang mga salita ng kalihim ng depensa ay malamig, ngunit hindi mali. Naramdaman kong nilamig ang aking puso. Ito rin ba ay isang pagkalkula ng interes? Ang pagwawalang bahala sa sigaw ng tulong ng isang mahinang bansa dahil sa takot sa isang makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos. Iyan ba ang malupit na katotohanan ng mundong ito? Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang tao sa sulok ng silid ng pulong ang nagtaas ng kamay. Iyon ang punong kawani ng sandatahang lakas. Kinuha ng general na nakasuot ng uniforme militar ang isang litrato na nakalagay sa mesa. Ang litratong iyon ay isa sa mga iniharap ko, isang batang Irani na may benda sa braso na gumuguhit ng watawat ng Pilipinas sa gitna ng mga guho. Ginoong kalihim, ako rin ay isang sundalo. Bilang isang sundalo, natural lamang ang pagkalkula ng panganib. Ngunit sa batang may hawak na watawat ng Pilipinas sa litratong iyan, masasabi ba natin na hindi tayo pupunta dahil may panganib? Ang ating hukbo ay nagbuhos ng dugo para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Wala bang panganib noon? Mayroon, ngunit pumunta tayo. Bakit tayo pumunta? Dahil iyan ang kalidad ng isang sundalo ng inang bayan. Muling tumindi ang tensyon sa silid ng pulong. Ang ilang dumalo ay nagsimulang tumango bilang pagsang-ayon, ngunit nanatili ang seryosong mukha ng kalihim ng depensa habang nagaganap ang mainit na debate. Sa mismong sandaling iyon,
Bumukas ang mabigat na kahoy na pinto ng silid ng pulong at isang tao ang pumasok. Lahat ng mahigit 20 matataas na opisyal ay sabay-sabay na tumayo. Iyon ang Pangulo ng Pilipinas. Dahan-dahang lumakad ang Pangulo patungo sa dulo ng mesa nang walang salita at umupo. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit naramdaman ko ang bahagyang paggalaw sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin. Nang umupo ang Pangulo, naging mabigat na parang tingga ang hangin sa silid ng pulong. Narinig ko ang pinag-usapan, sabi ng Pangulo sa mababa ngunit malinaw na boses. Lubos kong naiintindihan ang mga alalahanin ng kasamang kalihim ng depensa. Narinig ko rin ang opinyon ng kasamang punong kawani ng sandatahang lakas at narinig ko rin ng direkta ang kahilingan ng ginoong ambasador ng Iran. Ang tingin ng Pangulo ay dumaan sa mga litrato sa mesa, ang nawasak na mga kalye ng Tehran, ang mga taong may hawak na watawat ng Pilipinas, isang batang may benda na gumuguhit ng watawat ng Pilipinas gamit ang ballpoint pen. Kinuha ng Pangulo ang isa sa mga litrato. Tingnan ninyo ang litratong ito. Ang litratong hawak ng Pangulo ay isang aerial shot kung saan libu-libong tao ang nagtitipon sa harap ng Friendship Road Monument. 40 taon na ang nakalipas. Ang henerasyon ng ating mga ninuno ay nagtrabaho hanggang sa pagkahapo sa disyerto na iyon upang gawin ang kalsadang ito, Friendship Road. Ang pangalan natin ay nakaukit sa lupain na iyon. Kahit matapos ang revolusyon, kahit matapos ang digmaan, sa loob ng 40 taon, hindi inalis ng mga mamamayan ng Iran ang pangalang iyon. Bakit? Dahil ang pawis na ibinuhos ng ating mga ninuno ay totoo. Bahagyang tumaas ang boses ng Pangulo. Ang relasyon sa Estados Unidos, ang mga diplomatikong panganib na binanggit ng kasamang kalihim ng depensa ay totoo. Ngunit ngayon, iminumungkahi ko na gumawa tayo ng ibang kalkulasyon. Tumayo ang Pangulo. 50 taon na ang nakakaraan, ang bansang ito ay isang kapuspalad na bansa. Lahat ay nawasak sa digmaan, walang makain, walang maisuot, isa sa mga pinakamahihirap na bansa sa mundo noon. May mga bansa na tumulong sa atin. Ang mga kabataan mula sa mga bansa na hindi natin kilala ay nagbuhos ng dugo at nagbuwis ng kanilang buhay para sa atin. Kinakalkula ba nila ang pambansang interes nang sila ay dumating? May langis ba sa ating bansa? Dumating ba sila upang makakuha ng military base? Lahat ng nasa silid ng pulong ay huminto sa paghinga at nakinig. Dumating sila hindi dahil sa interes, kundi dahil sa kabutihan, dahil sa konsensya ng tao. Kung ang mga bansang iyon 50 taon na ang nakakaraan ay kinakalkula ang interes, hindi sana umiral ang bansang Pilipinas ngayon. Wala sa atin dito ang isisilang. Ang tingin ng Pangulo ay napunta sa kalihim ng depensa. Mga kasama, panahon na upang bayaran natin ang utang na iyon ng kabutihan. Hindi ito direktang pagbabayad, kundi pagpasa ng utang na iyon sa iba. Ngayon, 90 milyong tao ang binobomba at namamatay sa kabilang panig ng mundo, isinisigaw ang ating pangalan. Humihingi ng tulong. Kung tatalikuran natin sila, minamaliit natin ang sakripisyo ng mga nagligtas sa atin 50 taon na ang nakakaraan. Inilagay ng Pangulo ang kanyang 2 kamay sa mesa. Nagpasya ako, magpapadala tayo ng Medical Support Team at Emergency Reconstruction Support Unit ng Pilipinas sa Iran. Hindi sila combat troops. Sila ay isang peace army na may stethoscope sa halip na baril at semento sa halip na bomba, tulad ng henerasyon ng ating mga ninuno na nagtayo ng Friendship Road 40 taon na ang nakalipas. Babalik tayo upang muling itayo ang mga nawasak gamit ang ating sariling mga kamay. Napakuyom ng labi ang kalihim ng depensa, sandali at dahan-dahang yumukod. Susundin ko ang desisyon ng Ginoong Pangulo. Nagbigay galang ang punong kawani ng sandatahang lakas. Tumango ang kalihim ng ugnayang panlabas. Lahat ng nasa silid ng pulong ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon, walang umalma. Sa mismong sandaling iyon, nakaupo ako sa sulok ng silid ng pulong. Mahigpit na nakakuyom ang aking bibig at nanginginig ang aking mga kamao. Sa loob ng 32 taon ng aking diplomasya, hindi ako kailanman nakakita ng pulong na ganito. Isang pulong na hindi isinasaalang-alang ang interes, isang desisyon na hindi gumagamit ng computer,
Isang desisyon na nakikinig sa sigaw ng mga naghihingalong mamamayan ng isang dayuhang bansa kaysa sa takot sa isang malaking kaalyado tulad ng Estados Unidos. Ito ang Pilipinas. Dito mismo, matapos ang pulong, hindi pa rin ako makatayo mula sa upuan. Ako ay nag-iisa sa walang laman na silid ng pulong, nakatingin sa kisame at narinig ko ang tunog ng lahat ng paniniwala sa aking 32 taong diplomatikong buhay na nabasag na parang salamin. Ang diplomasya ay isang pagpapalitan ng interes, walang kabutihan na walang kondisyon. Kumapit sa mga makapangyarihang bansa, sila lamang ang makakapagligtas sa atin. Lahat ng mga mapagmataas na prinsipyong iyon ay kasinungalingan. Ang China, habang kumikita ng 45 bilyon, ay tumakas kasama ang kontrata. Ang Russia, habang nagbebenta ng 35 bilyon na armas, ay hindi sumagot sa telepono. Ngunit ang Pilipinas, na walang anumang interes, ay dumating na may pandesal sa madaling araw. Isang 84 anyos na matanda ang dumating, sinasabing pupunta siya kahit na sa kanyang matandang katawan, at ang Pangulo ay nagpasya na magpadala ng tropa. Sinasabing panahon na upang bayaran ang utang 50 taon na ang nakalipas. Ito ba ay interes? Ito ba ay isang pagkalkula? Hindi. Ito ay isang salita lamang na maipapaliwanag sa pangalang Pilipinas na hindi nakasulat sa anumang textbook ng diplomasya sa mundo at hindi sinusuri sa anumang tesis sa internasyonal na politika, kabutihan. Mula nang ipahayag ang desisyon ng Pangulo ng Pilipinas, nagsimulang kumilos ang bansang ito ng mas mabilis kaysa sa anumang makapangyarihang bansa na nakita ko sa nakakatakot na bilis. 4 na oras lamang matapos ipahayag ang desisyon, 3 malalaking IL-76 transport aircraft ng Philippine Air Force ang pumila sa runway ng NAIA. Umugong ang mga makina. Sa katawan ng eroplano, ang simbolo ng pulang krus at ang ginintuang araw at 3 bituin ng Pilipinas ay nagniningning ng maliwanag. Sa loob ng mga higanteng ibon na bakal na iyon ay 6 na mobile operating room, field hospital equipment, 38 toneladang gamot, water purification equipment, generators, at 100 military doctors at 200 military engineering soldiers para sa muling pagtatayo. Personal kong nasaksihan ang pag-alis mula sa control tower ng NAIA. Sa madaling araw, sa malamig na runway, 300 sundalo ang pumila. Sa kanilang balikat ay medical backpack sa halip na baril at sa kanilang baywang ay first aid kits sa halip na bala. Isang commander ang nakatayo sa harap ng unit at nagbigay ng maikli at matapang na utos. Hindi tayo naparito upang pumatay ng kaaway, naparito tayo upang magligtas ng buhay. Alalahanin ninyo ang pawis na ibinuhos ng henerasyon ng ating mga ninuno 40 taon na ang nakakaraan ng itayo nila ang kalsada sa disyerto na iyon. Ngayon, tinutupad natin ang pangako ng pawis na iyon. Ang 3 transport aircraft ay lumipad sa kalangitan, sumugod sa runway na may tunog na parang kulog na naghahati sa dilim. Ang ginintuang araw sa buntot ng eroplano ay dumaan sa madaling araw na langit ng Maynila na parang isang sinag ng liwanag. Nakatayo ako roon, nakasandal ang aking noo sa salamin ng control tower, hindi inalis ang aking mata sa mga eroplano hanggang sa mawala sila sa ulap. 300 Pilipinong sundalo sa mga eroplanong iyon, lubos silang estranghero sa Iran, walang anumang ugnayan ng dugo, alyansa o interes. Ngunit ang mga estrangherong iyon ay lumilipad ngayon patungo sa isang war zone na sinalanta ng bomba, isinasalalay ang kanilang buhay upang iligtas ang mga estranghero sa aking bansa. 8 oras pagkaraan, may ulat na ang eroplano ay lumapag sa temporary airport sa Chabahar, Southeast Iran, at 3 oras pagkaraan ay may agarang balita na natapos na nila ang paglalakbay sa lupa patungo sa labas ng Tehran. Sinusubaybayan ko ang sitwasyon sa real-time sa media room ng embahada, ngunit mula noon, ang mga video na ipinadala mula sa Tehran ay nagsimulang ganap na sirain ako. Ang unang video, isang tanawin ng Philippine Medical Support Team na nagkakabit ng kagamitan sa isang temporary field hospital sa South Tehran. Sa loob lamang ng 3 oras, matapos makababa sa eroplano, naitayo na ang mobile operating room at may kuryente na. Sa harap ng operating room, daan-daang sugatang Iranyanong sibilyan ang pumila. Ang mga military doctors ng Pilipinas ay kumaripas ng takbo, sinimulang suriin at ikategorya ang bawat sugatan.
Ngunit sa video, nakita ko ang isang batang military doctor ng Pilipinas na may karga na isang sugatang batang Irani. Ang paa ng bata ay tinamaan ng semento, duguan, at umiiyak ang bata sa takot. Habang yakap ang bata, bumulong ang military doctor sa isang Tagalog na hindi gaanong malinaw, okay lang, okay lang. Ang pangalawang video, isang tanawin ng mga miyembro ng Philippine Engineering Unit na muling itinatayo ang isang nawasak na elementary school building sa Tehran. Sa likod ng mga Pilipinong sundalo na walang damit, pawisan, at nagtatayo ng pader, nakita ko ang mga mamamayan ng Iran na isa-isa ay lumalapit at nagsimulang tumulong sa pagdadala ng bricks. Hindi sila nagkakaintindihan sa wika, ngunit ang tanawin ng mga Pilipinong sundalo at mga mamamayan ng Iran na magkasamang nagtatayo ng pader ay isang patunay ng isang alyansa na mas malakas kaysa sa anumang diplomatikong kasunduan. Ang ikatlong video. Ito ang video na tuluyang nagpatumba sa akin. Sa Friendship Road sa Hilagang Tehran, sa harap ng 40 kong taong gulang na granite slab, 10,000 mamamayan ng Iran ang nagtipon sa panahon ng temporary cessation ng pambobomba ng Amerika pa. Hawak nila ang mga watawat ng Pilipinas, ngunit sa gitna ng maraming tao, isang Pilipinong sundalo na may ginintuang araw sa kanyang balikat ang naglalakad. Siya ay isang batang sundalo mula sa Reconstruction Unit. Nang magbigay galang ang sundalong iyon sa harap ng Friendship Road Monument, 10,000 mamamayan ng Iran ang sabay-sabay na sumigaw, "Mabuhay ang Pilipinas! Dumating na ang Pilipinas! Ligtas na tayo!" Nang ang sigaw na iyon ay umalingaw-ngaw sa maliit na speaker ng monitoring screen at tumama sa aking eardrum, hindi ko na kinaya. Napasandal ako mula sa upuan at bumagsak sa sahig. Ang baluti ng diplomasya na naghari sa aking kaluluwa sa loob ng 32 taon, ang malamig na bakal na pader ng interes at pagkalkula, ay nabasag na parang salamin sa harap ng sigaw ng 10,000 tao. At sa mismong sandaling iyon, isang mas kamanghamanghang ulat ang dumating mula sa Tehran. Iyon ang reaksyon ng Iranian Revolutionary Guard Corps. Ang Revolutionary Guard ay ang pinakamalakas at pinakamalupit na armadong organisasyon sa Iran. Ang kanilang pangunahing prinsipyo ay hindi kailanman papayagan ang anumang dayuhang militar na makapasok sa teritoryo ng Iran. May mga alalahanin na ang Philippine Support Team ay hindi maiiwasan ang isang engkwentro sa Revolutionary Guard nang sila ay pumasok sa Tehran. Ngunit ang nilalaman ng ulat ay ganito. 4 na armored car ng Revolutionary Guard ang pumila sa ruta ng Philippine Medical Support Team patungong Tehran. Ngunit ang mga armored car na iyon ay hindi humarang sa kalsada. Sa halip, ang 4 na sasakyan ay lumipat sa harap at likod ng mga sasakyan ng Philippine Support Team, bumubuo ng isang escort formation at tinitiyak ang isang ligtas na ruta. Ang pag-escort ng Revolutionary Guard sa isang dayuhang hukbo ay isang pangyayaring hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Islamic Republic of Iran. Nang basahin ko ang ulat na iyon, lubos kong naintindihan kung bakit, dahil ang Pilipinas ay hindi kaaway ng Iran. Dahil dumating sila na may stethoscope sa halip na baril. Dahil dumating sila hindi upang magnakaw ng langis kundi upang muling itayo ang nawasak na paaralan. Dahil ang mga inapo ng bansang nagtayo ng Friendship Road gamit ang kanilang mga kamay, 40 taon na ang nakalipas ay bumalik upang muling itayo ang mga nawasak gamit ang kanilang mga kamay. Kahit ang Revolutionary Guard na armado ng baril at punyal, ay walang ibang opsyon kundi ibaba ang kanilang baril at magbigay daan sa harap ng kabutihang iyon. Tanging kabutihan lamang ang maaaring manalo laban sa baril at punyal. Nang gabing iyon, matapos makumpirma ang lahat ng kamanghamanghang balita mula sa Iran, pinatay ko ang lahat ng ilaw sa opisina ng embahada at umupo ng mag-isa sa dilim. Sa labas ng bintana, nakita ko ang tahimik na mga kalsada ng Maynila sa gabi. Ang banayad na ilaw ng streetlight ay sumisinag sa malamig na hamog ng taglamig. Ang tanawin na nakita ko tuwing gabi sa loob ng 7 taon ay lubos na naiiba ngayon. 7 taon na ang nakakaraan. Nang una akong italaga sa lungsod na ito, ganito ko inilarawan ang Pilipinas. Isang dinamikong ekonomiya sa Asya, isang angkop na kasosyo sa kalakalan, hindi hihigit, hindi bababa. Sa loob ng 7 taon, nanirahan ako sa lungsod na ito, dumalo sa daan-daang diplomatikong handaan, nagsagawa ng 12 dosenang matataas na pulong,
at nagpalitan ng libu-libong diplomatikong nota, nakita ko lamang ang panlabas na anyo ng Pilipinas. Sinubukan kong intindihin ang bansang ito sa pamamagitan lamang ng mga numero, istatistika at dokumento. Ilang porsyento ang GDP nito sa mundo, gaano karami ang export value, gaano kalakas ang militar, at gaano kalaki ang diplomatikong impluensya. Ngunit sa nakalipas na 82 oras, nakita ko ang tunay na mukha ng bansang ito. Nakita ko ang tao, hindi numero. Ang pangalawang kalihim ng ugnayang panlabas ay tumakbo sa isang dayuhang embahada na may ordinaryong pandesal ng tima ng umaga. Ang 84 anyos na matanda ay dumating, handang dalhin ang kanyang matandang katawan upang bayaran ang utang ng isang mangkok ng medicinal lugaw. 40 taon na ang nakalipas. Ang Pangulo ay nagpasya na magpadala ng tropa nang hindi kinakalkula ang interes, sinasabing panahon na upang bayaran ang utang 50 taon na ang nakalipas. 300 kabataan ang lumipad patungo sa isang war zone na may stethoscope sa halip na baril. Ang military doctor ay yumakap sa isang batang Irani at bumulong, "Okay lang, ito ang Pilipinas, ito ang tunay na puso ng bansang ito na nakita ko lamang ang panlabas na anyo at hindi ang loob sa loob ng 7 taon. Sa dilim, dahan-dahan kong binuksan ang drawer ng aking mesa. Nandoon ang isang kopya ng itim at puting litrato na iniwan ni Mang Carding. Ang litrato ng mga payat na kabataan na nakangiti ng malapad sa harap ng Friendship Road Monument taon na ang nakalipas. Kinuha ko ang litrato at itinaas ito patungo sa kalangitan ng Maynila sa labas ng bintana. Sa mismong sandaling iyon, sa huli ay lubos kong naintindihan kung bakit 90 milyong mamamayan ng Iran ang sumisigaw hindi ng Amerika, China o Russia kundi ng Pilipinas. Hindi dahil malakas ang militar ng Pilipinas, hindi rin dahil malaki ang ekonomiya ng Pilipinas, at lalong hindi dahil ang Pilipinas ay isang permanenteng miyembro ng United Nations Security Council. Ang Pilipinas ay hindi permanenteng miyembro, walang armas nuklear, at hindi isang superpower. Ngunit ang Pilipinas ay mayroong sandata na walang makapangyarihang bansa ang mayroon, kabutihan. Ang kabutihan na yon ay ang pawis ng mga kabataan mula sa isang mahirap na bansa. 40 taon na ang nakakaraan na nagtayo ng kalsada sa 58°C na disyerto. Ang kabutihan na iyon ay ang pagliligtas sa buhay ng 10,000 tao gamit ang stethoscope sa halip na baril. At ngayon, ang kabutihan na iyon ay ang pagpapadala ng 300 kabataan sa isang war zone ng walang anumang interes. Ang 45 bilyon ng China, ang 45 bilyon ng Russia, at ang nuclear aircraft carrier ng Amerika ay hindi nagawa ng kabutihan ng Pilipinas. Isang patak ng pawis, 40 taon na ang nakakaraan, ang naging binhi ng himala na bubuhay sa puso ng 90 milyong tao higit sa kalahating siglo. Ang alyansa na itinatali ng mga makapangyarihang bansa sa dolyar at baril ay tumakas na parang mga daga, ngunit ang tiwala na itinayo ng Pilipinas gamit ang pawis at ang kanilang mga kamay ay hindi nabago ng bagyo ng revolusyon o ng putok ng digmaan. Ito ang tunay na batas ng diplomasya. Ang sagot na hinahanap ko sa loob ng 32 taon ay narito sa maliit ngunit dakilang bansang ito, Pilipinas. Kinaumagahan, tumunog ang doorbell ng embahada. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Mang Carding na nakatayo roon. Ang mukha ng matanda ay nagniningning na may mapayapang ngiti sa halip na ang pagkaseryoso ng aming unang pagkikita. Ginoong Ambasador, nakita ko po sa telebisyon na nagpadala ang Pilipinas ng medical team sa Iran, hindi po ba? Opo, Mang Carding, ipinadala po nila. At iyon ay dahil po sa inyo. Umiling ang matanda, hindi po dahil sa akin, kundi dahil sa Iranya ng inang nagbigay sa akin ng medicinal lugaw 40 taon na ang nakalipas. Ang binhi na itinanim ng inang iyon ay sumibol 40 taon pagkaraan. Kinuha ng matanda ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Iyon ay isang maliit na pin ng watawat ng Pilipinas. Inilagay niya ang pin sa aking kamay. Ginoong Ambasador, itago ninyo po iyan. Ang Pilipinas ay mananatili sa inyong tabi hanggang sa makatayo muli ang inyong bansa, tulad ng Friendship Road na umiral sa loob ng 40 taon. Ganoon din kami. Nangangako ako.
Hinawakan ko ang maliit na pin gamit ang magkabilang kamay at hindi nakapagsalita ng matagal. Ang pin ng watawat ng Pilipinas na nakalagay sa aking palad ay lumabo dahil sa patuloy na pag-agos ng luha mula sa aking mga mata. Mayroon akong matibay na prinsipyo sa diplomasya na naghari sa akin sa loob ng 32 taon. Ang relasyon sa pagitan ng mga bansa ay isang pagpapalitan ng interes, walang kabutihan na walang kondisyon. Sa pamamagitan lamang ng pagkapit sa mga makapangyarihang bansa tayo makakaligtas. Lahat ay kasinungalingan. Ang tunay na diplomasya ay hindi isang pagpapalitan ng interes. Ang tunay na alyansa ay hindi nabubuo sa dolyar at baril. Ang tunay na relasyon sa pagitan ng mga bansa ay nabubuo lamang sa kabutihan na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng tao. Tulad ng isang mangkok ng medisinal lugaw na ibinahagi sa disyerto, 40 taon na ang nakakaraan. Tulad ng isang bag ng pandesal na binili sa madaling araw, tulad ng nanginginig na boses ng isang military doctor na yumakap sa isang bata at bumulong na okay lang. At ang tanging bansa na patuloy na nagpakita ng kabutihan na iyon nang walang pag-aalinlangan sa loob ng mahigit 40 taon ay ang Pilipinas. Ito ang kamangha-manghang kwento na nasaksihan ng isang Iranyanong ambasador sa Maynila sa loob ng 72 oras. Mangyaring ibahagi ang kwentong ito. Tungkol sa kung paano ang isang patak ng pawis na ibinuhos sa disyerto, 40 taon na ang nakaraan, ay naging kaligtasan ng 90 milyong tao. Ang isang maliit na kabutihan ay maaaring magbago sa buong mundo. Mangyaring mag-subscribe at i-like.